5:30 ng umaga. Ang buong bahay ay tahimik pa, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Nakaupo si Charis sa kanilang dining table, hawak ang kanyang cellphone, ngunit hindi ang social media ang tinitingnan niya. Nakatitig siya sa isang email na dumating 3 minuto na ang nakalipas. Ang sender, isang walang kabuluhang kombinasyon ng mga letra at numero, S257Z, Anonymous at Proton, Me. Ang subject, 5 salita na waring sinaksak ang kanyang puso. Tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Charis. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ito ng paulit-ulit. Sino ito? Paano nalaman ang email address niya? Pagkatapos ng 12 taon ng katahimikan, nang pilit na pagtanggap na isang malagim na aksidente lang ang lahat, bakit ngayon? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang mga braso, dala ang mga alaala ng isang trahedyang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Surprise! Halos mabitawan ni Charis ang kanyang cellphone sa gulat. Mula sa pasilyo, biglang lumabas si Kenzo, ang kanyang matipunong asawa, na may malapad na ngiti. Sa likod nito ay ang 3 nilang anak, sina Chlo, Andre, at ang bunso na si Sofia, na may dalang mga bulaklak na halatang pinitas lang mula sa kanilang hardin. Ang mga bulaklak ay hindi pantay-pantay ang pagkakatali, pero sa mga mata ni Charis, iyon ang pinakamagandang baukwet sa buong mundo. Happy 12th anniversary, Mama, sigaw ng mga bata. Biglang nagbago ang hangin sa silid. Ang nakakabinging kaba na dala ng email ay biglang tinabunan ng ingay ng masayang pagbati. Ang multo ng nakaraan ay biglang tinakpan ng liwanag ng kasalukuyan. Mabilis na isinara ni Charis ang email API, itinago ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster, at pinilit ang isang ngiti. Wow, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa pinaghalong gulat at pagtatago ng kaba. Hindi ko ito inaasahan. Lumapit si Kenzo at niyakap siya ng mahigpit, isang mainit na halik ang idinampi sa kanyang noo. Happy anniversary, mahal. I love you. Niyakap niya pabalik ang asawa. Naramdaman niya ang pamilyar na tibay ng mga braso nito, ang amoy ng kape sa hininga nito, ang pakiramdam ng seguridad na lagi nitong dala. Ito dapat ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan, pero sa loob-loob niya, isang bagyo ang namumuo. Isang pader ang tila biglang humarang sa pagitan nila, isang pader na siya lang ang nakakakita at nakakaramdam. Tara na, kain na tayo, masayang yaya ni Kenzo, at inakay siya nito papunta sa mesa kung saan nakalatag ang almusal na inihanda nito, sinangag na maraming bawang, itlog na maalat na may kamatis, at ang paboritong hotdog ng mga bata. Ang aroma ay dapat sanang nakakagutom, pero para kay Charis, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pinilit ni Charis na maging normal. Tumawa siya sa mga kwento ng mga bata tungkol sa kanilang mga panaginip. Pinuri niya ang luto ni Kenzo. Ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila walang lasa, at ang bawat salita ay parang isang mabigat na pag-arte. Ang cellphone sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng yelo, ang lamig ay tumatago sa tela at sa kanyang balat, isang paalala ng lihim na ngayon ay dala-dala niya. Ayos ka lang, mahal, tanong ni Kenzo sa kalagitnaan ng kanilang almusal. Nahuli nito ang saglit niyang pagkatulala. Parang ang lalim ng iniisip mo. Mabilis na umiling si Charis at uminom ng tubig. Hindi, na-overwhelm lang ako sa surprise ninyo. Salamat talaga. Kinuha niya ang kamay ni Kenzo na nakapatong sa mesa at pinisil ito, isang desperadong pagtatangka na kumbinsihin hindi lang ang asawa, kundi pati na rin ang sarili. Pagkatapos ng almusal, habang abala si Kenzo sa pagliligpit at ang mga bata ay nanonood ng kartoon sa sala, nagdahilan si Charis na may kukunin lang sa bodega. Kailangan niya ng sandali para huminga. Kailangan niyang mapag-isa. Ang bodega nila ay maliit at medyo madilim, puno ng mga kahon ng lumang gamit. Pero hindi iyon ang pakay niya. Ang mga mata niya ay agad na napako sa isang malaking karton na kahon sa sulok, na may sulat kamay na kumupas na sa paglipas ng panahon. Para Gays, Papa. Parang may kung anong humila sa kanya papalapit dito. 12 taon na rin simula nang huli niyang buksan ito, noong araw na inilabas nila ang mga gamit mula sa lumang apartment ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya nang alisin niya ang takip. Sa loob, maingat na nakabalot sa puting tela ang mga huling ari-arian ng kanyang ama, ang luma nitong film camera at ang itim na notebook. Hinaplos niya ang gasgas na takip ng notebook.
Ang kwadernong ito ang naging saksi sa lahat ng investigasyon ng kanyang ama, isang matapang na mamamahayag. Dito nakasulat ang mga detalye tungkol sa katiwalian sa pier ng Batangas na sinusubaybayan nito bago ito brutal na pinaslang. Ang kaso ay ibinasura bilang isang robbery homicide, ngunit hindi kailanman naniwala si Charis. Charis! Napatalon siya sa gulat nang marinig ang boses ni Kenzo mula sa likuran niya. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Nandito ka lang pala, sabi nito, lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay napunta sa kahon na nasa kanyang kandungan. Nakita ni Charise ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon nito, isang saglit na pag-igting ng panga, isang di maipaliwanag na anino na dumaan sa mga mata nito bago ito pilit nang umiti. Nakita ko lang ulit to, mahinang sabi ni Charis, ang mga mata niya ay hindi inaalis sa pagtitig kay Kenzo, sinusubukan basahin ang hindi nito sinasabi. Naalala ko lang si Papa. Lumuhod si Kenzo sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Itago mo na yan, mahal. Huwag nating sirain ang araw na to, ang nakaraan ay nakaraan na. May kakaiba sa tono nito. Hindi lang ito simpleng pag-aalala. May bahid ito ng pag-uutos ng pag-iwas. Tila ba ang kahon ay hindi lang naglalaman ng mga alaala, kundi ng isang panganib na ayaw nitong mapakawalan. Pero Kenzo, 12 taon na. Hanggang ngayon, wala pa ring hustisya, hindi niya napigilang sabihin. Hinaplos ni Kenzo ang kanyang pisngi. At hindi mo na iyan responsibilidad, Charis. May pamilya na tayo. May mga anak tayo. Sila ang unahin natin. Let's focus on today, okay? Para sa akin. Tumango na lang si Charis, kahit ang puso niya ay sumisigaw ng pagtutol. Maingat niyang isinara ang kahon, at habang tinutulungan siya ni Kenzo na itulak ito pabalik sa madilim na sulok, hindi niya maiwasang isipin, bakit ganoon na lang ang reaksyon niya? Bakit parang takot siya na muling buksan ang kaso? Ang buong araw ay lumipas na may pilit na kasayahan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawa ni Charis, ang isip niya ay lumilipad sa email na hindi pa niya binubuksan ang nakalakip na file. Gabi. Mahimbing nang natutulog ang mga bata. Katabi niya sa kama si Kenzo, ang marahan nitong paghinga ay ang tanging maririnig sa katahimikan ng kanilang silid. Dahan-dahan, kinuha niya ang cellphone mula sa bedside table. Panahon na. Nanginginig ang daliri niya nang itap niya ang email. Walang laman ang katawan ng mensahe. Isang file lang ang naka-attach. Isang ECC document na may pangalang key for your yes only. Binuksan niya ito. Isang lumang police report. Karamihan sa mga salita ay tinakpan ng itim na marka, pero may isang bahagi sa itaas na malinaw niyang nabasa. Case file, RB Home Negatibo 2012 /0417. Incident, armed robbery with homicide. Operation name, Operation Batangas Pier. Nanlaki ang mga mata ni Charis. Operation. Hindi ito simpleng pagresponde sa isang krimen. Isang planadong operasyon. Ibig sabihin, alam ng mga pulis na may mangyayari. Nag-scroll siya pababa, naghahanap ng kahit anong impormasyon. At doon, sa dulo ng unang pahina, may isang listahan na hindi ganap na natakpan ng itim na marka. Personnel present at the scene. Nakita niya ang mga pangalan ng ilang opisyal. At sa ilalim ng mga iyon, isang linya ang nakataka sa pagkakabura, na para bang sinadyang iwan para sa kanya. Nanigas si Charis. Napatingin siya sa asawang mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kenzo. Ang kanyang mapagmahal na asawa. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang kanyang Kenzo. Bumalik ang tingin niya sa cellphone, at pagkatapos ay sa natutulog na mukha ni Kenzo. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking kasama niya sa loob ng 12 taon, ay naroon pala. Naroon siya sa lugar kung saan pinatay ang kanyang ama, at ni minsan, sa loob ng 12 taon, ay wala itong sinabi. Isang malamig na tanong, mas malamig pa kaysa sa takot na naramdaman niya kaninang umaga, ang gumapang sa kanyang isipan, lason na unti-unting kumakalat sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. Ano ang ginagawa mo doon, Kenzo? At ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? 3:00 ng madaling araw. Gising na si Kenzo bago pa man tumunog ang kanyang alarm. Hindi ito dahil sa kanyang body clock bilang isang pulis, kundi dahil sa kakaibang lamig sa tabi niya.
Ang pwesto kung saan dapat nakahiga si Charis ay bakante at malamig na, tila kanina pa ito umalis. Bumangon siya at marahang lumabas ng kwarto. Nakita niya ang isang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng kanilang maliit na home office. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Sumilik siya sa maliit na siwang ng pinto. Naroon si Charisse, nakaupo sa harap ng laptop, ang mukha ay sinisindi lamang ng liwanag mula sa screen. Nakasuot ito ng salamin, isang bagay na ginagawa lang niya kapag seryoso at matagalan ang kanyang pagbabasa. Nakakunot ang noo nito at ang paraan ng pag-click nito sa mouse ay may diin, ay halong inis at determinasyon. Isang pamilyar na kaba ang kumalat sa dibdib ni Kenzo. Ang kabang 12 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Alam niya kung ano ang tinitingnan nito. Alam niya na ang anibersaryo nila kahapon ay hindi lang nagbukas ng mga regalo, kundi nagbukas din ng isang kahon na dapat sana ay mananatiling sarado magpakailanman. Pumikit siya ng mariin. Ang imahe ni Charis kahapon sa bodega, hawak ang lumang notebook ng ama nito, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, puno ng pagtataka. At ang sarili niyang pilit na pag-iwas. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik sa kanya, ngayon ay parang isang kasinungalingan. Dahil ang nakaraan ay hindi kailanman nanatiling nakaraan. Lagi itong naghahanap ng paraan para bumalik, lalo na kapag binuo mo ang iyong kasalukuyan sa ibabaw nito. Hindi niya kayang harapin si Charis ngayon. Hindi pa. Marahan siyang tumalikod at bumalik sa kanilang silid, humiga sa kama na para bang wala siyang nakita. Ngunit ang isip niya ay gising na gising. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng 12 taon para protektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang perpektong buhay, ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Kinaumagahan, ramdam ni Kenzo ang tensyon sa almusal. Pilit ang mga ngiti ni Charis. Ang mga tanong nito sa mga bata ay tila scripted. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Mauna na ako, may maaga akong meeting sa presinto, paalam ni Kenzo, kahit ang totoo ay mamaya pa ang kanyang duty. Kailangan niya lang umalis. Kailangan niyang makahinga. Mag-iingat ka, sabi lang ni Charisse, hindi man lang tumitingin sa kanya, ang atensyon ay nasa paglalagay ng palaman sa tinapay ni Sofia. Sa buong biyahe papunta sa kampo, ang isip ni Kenzo ay lumilipad. Paano niya ito haharapin? Anong sasabihin niya? Charis, nandoon ako. Pero maniwala ka, wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Madaling sabihin, pero sino ang maniniwala sa isang pulis na naglihim sa loob ng 12 taon? Ang mismong paglilihim niya ang nagtatanim ng duda. Pagdating niya sa kanyang desk, bago pa man niya mailapag ang kanyang kape, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit sa unang tingin pa lang, kinilabutan na siya. Alam niya kung kanino iyon. Sinagot niya ito. Sir Reyes, isang boses na makapangyarihan at malamig ang tumugon mula sa kabilang linya. Kumusta ang anibersaryo ninyo? 12 taon na pala. Ang bilis ng panahon. Hindi ito isang pagbati. Isa itong paalala. Isang babala. Okay naman po, General Acosta, sagot ni Kenzo, ang kanyang boses ay kalmado kahit ang puso niya ay malakas ang kabog. Mabuti kung ganoon, sabi ni General Rodrigo Acosta. Gusto kitang makita. Sa karaniwang lugar. Tanghalian. Hindi ito isang imbitasyon. Isa itong utos. Bago pa man makasagot si Kenzo, ibinaba na nito ang tawag. Napahawak si Kenzo sa kanyang sentido. Acosta. Ang arkitekto ng kanyang pinakamasamang bangungot. Ang taong may hawak sa kanyang sikreto. Pagsapit ng tanghali, nagtungo si Kenzo sa isang mamahaling restaurant sa Quezon City, sa isang private room na laging ginagamit ni Acosta para sa mga confidential na usapan. Naabutan niya ang general na nakaupo na, nag-aantay, may isang baso ng mamahaling whiskey sa harapan. Maupo ka, Kenzo, sabi ni Acosta, ang ngiti nito ay hindi umaabot sa mga mata. Kamukhang-kamukha pa rin ng asawa mo ang kanyang ama, hindi ba? Napatigil si Kenzo. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. May problema po ba, sir? Tanong ni Kenzo. Sumimsim ng whiskey si Acosta.
Wala naman. Nakarating lang sa akin na ang asawa mo ay tila may interes na muling buksan ang isang napakatagal ng saradong kaso. Nakita raw niya ang mga lumang gamit ng tatay niya. Isang notebook, marahil. Nanlamig ang buong katawan ni Kenzo. Paano nito nalaman? Gaano kalawak ang mga mata at tainga ng general na ito? Pamilya lang po ang mahalaga sa kanya ngayon, sir. Walang dapat ikabahala, mabilis na sagot ni Kenzo. Tumawa si Acosta, isang tawang walang saya. Sana nga, Reyes. Dahil alam mo naman, ang kapayapaan ng pamilya mo ay nakasalalay sa kapayapaan ng isip ko. Pinakasalan mo siya para siguraduhing mananatili siyang tahimik. Iyan ang usapan natin. Biglang nag-flashback sa isip ni Kenzo ang isang eksena mula sa nakaraan. Siya, isang batang pulis na nanginginig sa takot, nakatayo sa isang madilim na eskinita. Sa harapan niya, si Acosta, noon ay isang koronel pa lamang. Narinig mo ang narinig ko. Nakita mo ang nakita ko, sabi ni Acosta, ang dulo ng kanyang baril ay malamig na nakatapat sa sentido ni Kenzo. May pangarap ka, Reyes. May pamilya kang gustong buhayin. Isang maling salita lang at lahat ng iyan ay magiging abo. Naiintindihan mo? Nanginginig siyang tumango noon. At ang takot na iyon, ang takot na naramdaman niya bilang isang 20 taong gulang na pulis, ay nandoon pa rin, nakakulong sa loob niya. Naiintindihan ko po, sir, sabi ni Kenzo, pabalik sa kasalukuyan. Mabuti, sabi ni Acosta, tumayo na ito. Siguraduhin mong mananatiling sarado ang kahon na iyon, Reyes. Para sa ikabubuti ng lahat. Iniwan siyang mag-isa ni Acosta sa silid. Napayuko si Kenzo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang steak sa kanyang plato ay hindi man lang nagalaw, ang amoy nito ay nakakasuka na ngayon. Pakiramdam niya ay siya ang kinakatay, hinihimay at inihahain sa isang platter para sa kapritso ng general. Ligtas ang pamilya niya. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Ang paglilihim niya, ang pagpapakasal niya kay Charis sa ilalim ng isang sitwasyong pinalabas na eskandalo, lahat ng iyon ay para sa kaligtasan. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang malamig na banta ni Acosta, napagtanto niya na hindi kaligtasan ang ibinigay niya sa kanyang pamilya. Isang hawla. Isang magandang hawla na gawa sa mga kasinungalingan at si Acosta ang maihawak ng susi. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang mga bata ay nasa kanilang mga silid na, marahil ay natutulog na. Si Charis ay nasa sala, nagbabasa ng libro, ngunit alam ni Kenzo na hindi talaga ito nagbabasa. Ang paraan ng pagkatitig nito sa pahina ay blanko. Umupo siya sa tapat nito. Ilang sandali walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng orasan sa pader. Bawat pag-ikot ng segundo ay tila isang martilyo na pumupukpok sa tensyon sa pagitan nila. Kumusta ang araw mo? Sa wakas ay tanong ni Charis, hindi pa rin inaalis ang tingin sa libro. Okay lang. Abala sa presinto, sagot ni Kenzo. Ang mga salitang iyon ay parang abo sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang imahe ni Acosta, ang banta nito, ay humaharang sa kanyang lalamunan. Isinara ni Charis ang libro at tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buong araw, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata nito, na dati ilaging puno ng pagmamahal at pagtitiwala, ay ngayon ay may bahid ng sakit at pagdududa. Alam mo, Kenzo, simula nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Bilang isang pulis, pamilyar ka ba sa mga lumang kaso? Nanigas si Kenzo. Ito na. Bakit mo na itanong, pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Naghahanap kasi ako online, patuloy ni Charis. Tungkol sa kaso ni Papa. May nabasa akong Operation Batangas Pier. Isang police operation pala ang nangyari noon. Hindi isang simpleng pagresponde sa holdapan. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Charis ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga pader ay hindi na lang nagkakaroon ng bitak. Gumuguho na sila. Charis, matagal na yan. Walang maidudulot na mabuti ang paghahalungkat pa, sabi niya, inuulit ang linyang sinabi niya sa sarili ng paulit-ulit. Ngumiti si Charis, isang ngiting mapait. Siguro nga. Pero bilang pulis, Kenzo, mahirap bang kumuha ng lumang file ng kaso? Gusto ko lang malaman.
Gusto ko lang makita ang report. Nakatitig ito sa kanya, naghihintay ng sagot. At sa mga mata nito, nakita ni Kenzo ang isang tanong na hindi nito binibigkas, bakit ayaw mo? Huminga siya ng malalim, nag-iisip ng tamang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makabuo ng isang kasinungalingan, nagsalita ulit si Charis. Ang boses nito ay halos pabulong na, puno ng isang emosyon na hindi niya mawari, takot, galit, pagmamakaawa. Kenzo, sabi nito, ang tingin ay matalim at direkta. May alam ka ba tungkol dito na hindi mo sinasabi sa akin? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, mabigat at mapanganib. Hindi ito isang simpleng tanong. Ito ay isang ultimatum. Ang kanyang sagot ang magtatakda kung ang mga bitak sa pader na humahati sa kanila ay maghihilom o kung ito ay tuluyang guguho at ililibing sila pareho sa ilalim ng mga guho nito. Ang tanong ni Charisse ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mabigat at puno ng hindi masabing mga akusasyon. Tinitigan niya si Kenzo, bawat segundo ng katahimikan nito ay parang isang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Nakita niya ang paglunok nito, ang mabilis na paggalaw ng mga mata nito na tila naghahanap ng tamang salita, ng tamang kasinungalingan. Charis, ano bang iniisip mo? Sagot ni Kenzo, ang boses ay may bahid ng pagkainis na alam ni Charis ay isang depensa lamang. Trabaho ko yan. Hindi ko pwedeng pag-usapan ang lahat ng detalye ng bawat kaso. Hindi iyon ang sagot na kailangan niya, pero iyon na ang pinakamalinaw na pag-amin na kaya nitong ibigay. May alam siya. Hindi na nagsalita pa si Charis. Tumayo siya at pumasok sa kanilang silid, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang asawa niya, ang kasama niya sa hirap at ginhawa, ay may itinatagong isang napakalaking bahagi ng kanyang nakaraan, isang bahagi na direktang konektado sa pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, ang bahay nila ay parang isang yelo. Ang mga ngiti ay pilit, ang mga usapan ay mababaw at para lamang sa kapakanan ng mga bata. Pagkaalis ni Kenzo para sa trabaho, muling binuksan ni Charis ang kanyang laptop. Tinitigan niya ang email mula sa hindi kilalang sender. Nag-reply siya. Isang salita lang. Sino ka? Ilang oras siyang naghintay. Naglaba, nagluto, nag-asikaso ng mga bata. Bawat notifikasyon sa kanyang cellphone ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pagsapit ng hapon, habang natutulog ng siesta ang mga bata, dumating ang reply. Isang taong gustong lumabas ang katotohanan. Ibibigay ko sa iyo ang buong report. Walang bura. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga matang nakamasid. Sinundan iyon ng isa pang email. Isang lokasyon, isang maliit at hindi gaanong sikat na coffee shop sa may Timog Avenue. Isang oras, 4:00 ng hapon bukas. At isang bilin, mag-isa ka lang. Huwag mong babanggitin kahit kanino, lalo na sa asawa mo. Kinabahan si Charisse, ngunit nanaig ang kanyang determinasyon. Ito na ang pagkakataon niya. Nagpaalam siya kay Kenzo na makikipagkita siya kay Mia kinabukasan, isang kasinungalingang mabigat sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang gawin. Dumating ang araw ng kanilang pagkikita. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang coffee shop ay halos walang tao, perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Umupo si Charis sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang pinto. Umorder siya ng kape na hindi naman niya talaga gustong inumin. 4:00. Walang dumating. 4:30. Nagsimula nang isipin ni Charis na baka pinaglalaruan lang siya. Nang akma na siyang tatayo para umalis, isang lalaking naka-baseball cap at face mask ang lumapit sa kanyang mesa. Hindi ito nagsalita. Mabilis lang nitong inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa, tumingin sa paligid, at mabilis ding lumabas ng coffee shop. Naiwan si Charis na nakatitig sa envelope. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, dinala niya ito sa kanyang sasakyan. Hindi niya kayang buksan ito sa loob ng coffee shop. Sa loob ng kotse, sa katahimikan ng parking lot, nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang envelope. Sa loob, isang tumpok ng mga papel. Ang police report. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga itim na marka. Lahat ng detalye ay naroon. Binasa niya ang simula. Ang mga testimonya ng mga nakakita, ang listahan ng mga ebidensya.
At pagkatapos, napunta siya sa pahina na naglalaman ng listahan ng mga pulis na kasama sa operasyon. Kinilabutan siya. Ang mga pangalan ay mas marami kaysa sa inaasahan niya. Ang isip niya ay naghahanap ng isang pangalan lang. At nakita niya ito. Ay isa Kenzo Reyes. Kumpirmado. Ang pangalan niya ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Napapikit si Charis. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang naging mabigat, hindi siya makahinga. Ang asawa niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking minahal niya ng higit sa kalahati ng kanyang buhay, ay hindi lang basta naroon. Isa siya sa mga opisyal na kasama sa operasyon na iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Binasa niya ang report ng Soko, ang autopsy report ng kanyang ama. At pagkatapos ang pinakahuling pahina. Ang supplemental report na isinulat ng commanding officer ng operasyon, si Isa Rodrigo Acosta noon. Nakasaad doon ang bersyon ng mga pangyayari. Isang lehitimong anti-smuggling operation na nauwi sa engkwentro. Ang kanyang ama, isang sibilyan, ay aksidenteng inaipit sa gitna ng putukan. Isang collateral damage. Ngunit may isang detalye sa dulo ng report. Isang pangungusap na tila isinulat bilang isang afterthought na nagpatigil sa mundo ni Charis. Ang unang rumesponding opisyal sa biktima ay si Isa Kenzo Reyes na siyang nagkumpirma ng pagkakakilanlan nito at nagsecure ng lugar. Nabitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay kumalat sa sahig ng kanyang sasakyan. Hindi maaari. Si Kenzo. Ang unang nakakita sa kanyang ama. Ang unang opisyal na lumapit sa wala ng buhay na katawan nito. Ang lahat ng alaala ay bumalik sa kanya. Ang mga gabi na umiiyak siya sa balikat ni Kenzo dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang mga pagkakataon na sinasabi ni Kenzo na sana ay makamit niya ang hustisya. Ang lahat ng iyon isang malaking kasinungalingan. Alam niya mula pa sa simula. Isang malamig at nakakakilabot. Nakatotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi lang niya pinakasalan ang isang estranghero na may madilim na sikreto. Pinakasalan niya ang taong naging saksi sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay at piniling manahimik. Parang robot siyang nag-drive pa uwi. Wala sa sarili. Pagbukas niya ng pinto, ang masayang mukha ni Kenzo ang sumalubong sa kanya, karga-karga si Sofia. Mahal, kamusta ang lakad niyo ni Mia? Nagluto ako ng paborito mo, sinigang, masayang bati nito. Ang init ng boses nito, ang ngiti sa mga labi, ang lahat ng iyon ay parang lason ngayon sa paningin ni Charis. Ang envelope ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga papel ay muling kumalat sa sahig. Nakita ni Kenzo ang mga ito. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay ng purong takot nang makita niya ang official seal ng pambansang pulisya sa letterhead. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Nahawakan niya ang supplemental report. Nakita niya ang sarili niyang pangalan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Hinarap niya si Charise na nakatayo lang doon, ang mukha ay blanko, ang mga mata ay puno ng luhang hindi pumapatak. Charis, bulong ni Kenzo, ang boses ay basag. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Ang mga salita ni Kenzo ay umalinggaw sa sala. Ngunit para kay Charis, ang mga ito ay walang kahulugan. Huli na para sa mga paliwanag. 12 taon na huli. Mabilis na ibinaba ni Kenzo si Sofia, na walang kamalay-malay na tumakbo papunta sa sala para manood ng Z. Hinarap niyang muli si Charis, ang mukha ay puno ng desperasyon. Charis, pakinggan mo muna ako, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Ngunit si Charis ay umatras, bawat hakbang nito palapit ay parang isang banta. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas na humihinto. Huwag, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Huwag kang lalapit. Mahal, please, pagmamakaawa ni Kenzo. Hindi yan tulad ng iniisip mo. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Charis. Hindi naiintindihan? Kenzo, 12 taon. 12 taon mo akong pinanood na umiyak para sa tatay ko. 12 taon mo akong niyakap at sinabihan na magiging maayos ang lahat. At sa buong panahong iyon, alam mo,
Alam mo ang lahat. Ang kalmadong postura niya ay nagsimulang gumuho. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Bakit, Kenzo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang sigaw niya, ang sakit ay naririnig sa bawat pantig. Bakit mo ako hinayaang mabuhay sa isang kasinungalingan? Dahil kailangan, Charis. Para protektahan ka, ganting sigaw ni Kenzo, ang sarili nitong pagtitimpi ay nawawala na. Ang sagot na iyon ay lalo lang nagsindi ng apoy sa puso ni Charis. Protektahan? O para protektahan ang sarili mo? Ang karera mo? Ang mga kasama mo sa operasyon na iyon? Lumapit siya, ang galit ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Dinuro niya ang dibdib nito. Kasama ka ba sa pumatay sa kanya? Sagutin mo ako. Nayanig si Kenzo sa tanong niya. Umiling ito, ang mga mata ay puno ng sakit. Hindi. Hindi ko iyon magagawa. Mahal kita, Charis. Mahal na mahal ko ang pamilya natin. Huwag mong gamitin ang pamilya natin sa usapang ito, sigaw ni Charis. Paano mo nasasabing mahal mo kami kung ang pundasyon ng pamilyang ito ay nakatayo sa isang libingan? Sa libingan ng tatay ko. Ang kanilang sigawan ay umabot na sa sala. Lumabas si Chlo, ang kanilang panganay, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mama! Papa! Bakit po kayo nagsisigawan? Natigilan ang dalawa. Tumingin si Charis sa kanyang anak at pagkatapos ay kay Kenzo. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na sakit. Nakita niya sa mukha ni Chlo ang parehong takot na nakita niya sa sarili niya noong siya ay isang batang nawalan ng ama. At ang lalaking nasa harapan niya ngayon ang dahilan ng lahat ng iyon. Hindi na niya kaya. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papunta sa kanilang kwarto. Si Kenzo ay sumunod. Charis, saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya habang binubuksan ang aparador at kinuha ang isang malaking maleta. Hinahagis niya ang kanyang mga damit sa loob nito, walang pakialam kung magusot ang mga ito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kenzo, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Aalis ako, sagot ni Charis, hindi tumitingin sa kanya. At isasama ko ang mga anak ko. Hinawakan ni Kenzo ang kanyang braso. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ang mga bata ang pamilya natin. Inagaw ni Charis ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Hinarap niya ito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong pamilya, Kenzo? Sinira mo ang pamilyang ito noong araw na pinili mong magsinungaling. Simula ngayon, wala ka ng asawa at mga anak. Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinara kanya, hindi lang sa puso ni Kenzo, kundi pati na rin sa sarili niya. Ngunit kailangan niyang lumayo. Paano siya matutulog sa gabi katabi ang lalaking ito? Paano niya hahalikan ang mga labi na nagtago ng napakaruming sikreto? Paano niya hahayaang yakapin ng mga kamay na ito ang kanyang mga anak, mga kamay na maaaring may kinalaman sa dugo ng kanilang lolo? Mabilis siyang nag-empek para sa mga bata. Si Chlo at Andre ay umiiyak, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Si Sofia ay nakakapit sa kanyang binti. Ang eksena ay isang purong impyerno, isang bangungot na nagkakatotoo. Si Kenzo ay nakatayo lang sa may pintuan ng kwarto, parang isang estatwa, ang mukha ay blanko, talunan. Wala na siyang magawa. Wala na siyang masabi. Alam niya na anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig ay wala ng bigat. Kinuha ni Charis ang mga kamay ng kanyang mga anak at hinila sila palabas ng bahay. Hindi siya lumingon. Kung lilingon siya, baka hindi na niya kayanin. Pagdating sa garahe, habang isinasakay niya ang mga umiiyak na bata sa kotse, nakita niya si Kenzo na sumunod, nakatayo sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos. Ang malakas na ulan ay tila nakikidalamhati sa kanilang nasirang pamilya. Charis, parang awa mo na, huling pagmamakaawa nito, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Tinitigan niya ito mula sa bintana ng kotse. Ang malakas na pulis, ang haligi ng kanilang tahanan, ay mukhang basang sisiw, walang magawa. Ngunit wala na siyang maramdamang awa. Ang nararamdaman niya lang ay galit at pagtataksil. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at umalis sa kanilang bakuran, iniwan si Kenzo na nakatayo sa gitna ng ulan, pinapanood ang pag-alis ng kanyang buong mundo. Sa loob ng isang murang motel room,
Ilang kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Yakap-yakap ni Charisse ang kanyang 3 anak na sa wakas ay nakatulog na dahil sa pagod sa kaiyak. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa gihi na nakamute. Kinuha niya ang kanyang cellphone. 17 missed calls. 42 text messages. Lahat galing kay Kenzo. Huminga siya ng malalim, ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang pangalan ni Kenzo sa kanyang contacts. Hindi para tawagan. Pinindot niya ang i-block this caller. Isang kumpirmasyon ang lumabas sa screen. Are you sure you want to block this number? Pinindot niya ang i-block. Sa katahimikan ng gabi, sa isang kwartong amoy luma at may bahid ng kalungkutan, naramdaman ni Charisse ang pagiging ganap na mag-isa. Ang pader sa pagitan nila ni Kenzo ay hindi lang gumuho. Naglaho na ito. At sa pagitan nila ngayon ay isang bangin, isang napakalalim na bangin na hindi niya alam kung kaya pa ba nilang tawirin. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanatili, kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Para kay Kenzo, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa sigawan nila. Ni Charisse kagabi. Ang bawat espasyo na dati puno ng buhay, ang sala kung saan naglalaro ang mga bata, ang kusina kung saan sila nagtatawanan habang nagluluto, ay isa na ngayong paalala ng kanyang kabiguan. Hindi siya natulog. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa imahe ng mukha ni Charisse na puno ng galit at sakit, at ang mga umiiyak na mukha ng kanyang mga anak habang hinihila sila papalayo. Tumayo siya mula sa sofa kung saan siya nagpalipas ng gabi at naglakad papunta sa silid ng mga bata. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, ang mga kumot sa kama ay magulo pa. Isang laruang kotse ang naiwan sa sahig. Sa pader, may isang drawing na gawa ni Chlo, isang masayang pamilya na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Siya, si Charisse, at ang 3 bata. Isang perpektong larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Dinampot niya ang isang maliit na teddy bear mula sa kama ni Sofia at niyakap ito. Ang amoy ng kanyang bunso ay naroon pa. Napaluhod si Kenzo, ang bigat ng kanyang pagsisisi ay tila dumagan sa kanyang mga balikat hanggang sa hindi na niya ito makayanan. Doon, sa gitna ng mga laruan at masasayang alaala, humagulgol siya. Isang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking nawala ng lahat. Sinira niya ang lahat. Ang paglilihim niya, na sa loob ng 12 taon ay pinaniwalaan niyang isang gawa ng pagprotekta, ay siya palang lason na unti-unting pumatay sa kanilang pamilya. Habang nakaupo sa sahig, ang mga mata niya ay napadpad sa kanilang wedding picture na nakasabit sa pasilyo. Ang masayang ngiti nila ni Charisse. Ang araw na iyon ay dapat sanang simula ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, alam niya na iyon ay simula lang ng kanyang habambuhay na sentensya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap na matagal na niyang kinalimutan, isang alaala na mas masakit pa kaysa sa hiwa ng punyal. Ilang buwan matapos mamatay ang ama ni Charisse, natuklasan ni Acosta na regular nang nakikipagkita si Kenzo sa dalaga. Ipinatawag siya ni Acosta sa loob ng madilim nitong sasakyan. May gusto ka sa anak ni De La Cruz? Ano? Tanong ni Acosta, ang boses ay mapanganib na kalmado. Hindi nakasagot si Kenzo. Tutu. Nahulog ang loob niya kay Charisse, sa tapang nito, sa kabila ng kalungkutan sa mga mata nito. Makinig ka, Reyes, sabi ni Acosta, tinititigan siya ng diretsyo. Peligroso yan. Paano kung may malaman siya? Paano kung magsimula siyang magtanong? Hindi niya malalaman, sir. Sisiguraduhin ko, nanginginig na sagot ni Kenzo. Tumawa si Acosta. May mas maganda akong ideya. Huminto ito, tila ninanamnam ang kapangyarihan nito sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para kailanganin ninyong magpakasal. Isang maliit na eskandalo. Isang sitwasyon na maglalagay sa inyo sa alanganin. At kapag asawa mo na siya, kapag nakatali na siya sa iyo at sa pamilyang bubuin ninyo, hinding-hindi na siya magsasalita. Sino ba namang matinong babae ang sisira sa sarili niyang pamilya para sa isang patay na? Nanlaki ang mga mata ni Kenzo. Sir, hindi po tama yan. Ito ang pinakatamang gawin, mariing sabi ni Acosta. Pakasalan mo siya, Reyes. Iyan ang magiging hawla mo at ang kaligtasan mo. Isang maling galaw at alam mo na ang mangyayari. Ang alaala ay parang isang sampal na gumising kay Kenzo.
Ang kasal nila. Ang kihiyangki nangyari sa isang hotel na pinalabas na isang eskandalo. Lahat ng iyon ay plano. Isang pakana ni Acosta para ikulong siya, para gawing tanod ng sarili niyang sikreto. Isang galit na hindi pa niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Galit hindi kay Charis, kundi kay Acosta. At sa sarili niya, sa pagiging duwag niya sa loob ng napakaraming taon. Ngunit ngayon, wala na ang hawla. Sinira na ito ni Charis. Wala na siyang pamilyang kailangang kiprotektahan sa pamamagitan ng pananahimik. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang dapat katakutan. Biglang tumayo si Kenzo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Naglakad siya papunta sa bodega, ang parehong bodega kung saan nagsimula ang lahat. Hinanap niya ang isang luma at maalikabok na kahon na may markang T-personal. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang dokumento at medalya, ay isang luma at makalumang modelo ng cellphone. Ang cellphone na ginamit niya noong mga panahong iyon. Ang cellphone na ginamit niya para lihim na i-record ang ilan sa mga pag-uusap nila ni Acosta, isang desperadong alas na itinago niya sakaling kailanganin niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Maalikabok. Matagal nang hindi nagagamit. Nagdasal siya na sana ay gumana pa. Isinaksak niya ito sa charger at naghintay. Pagkatapos ng ilang minuto, umilaw ang screen. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. May laban siya. Habang tinitingnan niya ang mga lumang file sa cellphone, biglang nag-vibrate ang bago niyang telepono na nasa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 4 na maikling pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ka nag-iisa. Alam ko ang ginawa ni Acosta. Mag-iingat ka. Napatitig si Kenzo sa screen. Hindi niya alam kung sino ito. Kaibigan. O isa na namang patibong. Ngunit sa gitna ng kanyang kadiliman, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang maliit na sinag ng liwanag ang lumitaw. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kakampi. 3 araw. 3 araw na ang lumipas mula ng lisanin ni Charis ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang umaga ay puno ng pilit ng ngiti para sa kanyang mga anak, na sinusubukan niyang kumbinsihin na sila ay nasa isang mahabang bakasyon. Ngunit ang gabi ay para sa kanya, isang panahon ng tahimik na pag-iyak at walang katapusang mga tanong. Inilipat niya ang mga bata mula sa motel papunta sa isang maliit na apartment na nahanap ng kaibigan niyang si Mia, isang lugar na walang alaala, isang lugar na ligtas. O iyon ang inaakala niya. Sinubukan niyang bumuo ng isang bagong routine. Inihahatid niya si Chloe at Andre sa isang kalapit na eskwelahan bilang transferees. Pinipilit niyang maging normal ang lahat para sa kanila. Ngunit sa tuwing tatanungin ng mga bata kung kailan uwi ang kanilang papa, isang punyal ang tumutusok sa kanyang puso. Busy pa si papa sa work, anak, ang laging sagot niya, isang kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa kanya. Isang hapon, habang nag-aabang siya sa labas ng eskwelahan para sunduin ang mga bata, napansin niya ang isang itim na van na walang plaka. Nakaparada ito sa kabilang kalsada, ang mga bintana ay tinted at madilim. Hindi niya ito pinansin noong una. Maraming sasakyan sa Maynila. Ngunit kinabukasan, naroon na naman ito. Sa parehong pwesto. Sa parehong oras. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Paranoid lang ba siya? O mayroon talagang nagmamasid sa kanila? Mabilis niyang isinakay ang mga bata sa kotse at nagmaneho pa uwi, bawat saglit ay sumusulyap sa kanyang rearview mirror. Ang itim na van ay hindi sumunod, ngunit ang pakiramdam na minamanmanan ay hindi nawala. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Hindi ito mga salita. Isang litrato. Ang litrato ay malinaw na kuha mula sa malayo, gamit ang isang zoom lens. Naroon sa litrato sina Chloe at Andre, masayang naglalaro sa school playground kaninang hapon. Sa likod nila, bahagyang malabo, ay ang imahe niya na nag-aabang. Nanlamig ang buong katawan ni Charis. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tama ang hinala niya.
May nagmamanman sa kanila. Pagkatapos ng ilang segundo, isa pang text message ang dumating mula sa parehong numero. Maganda ang mga anak mo. Matalino. Masayahin. Sayang naman kung may masamang mangyari sa kanila. Nabitawan niya ang cellphone. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng kanyang mga anak sa litrato. Ang kanilang mga inosenteng ngiti. Isang bagong uri ng takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang takot ng isang asawang niloko. Ito ang primal na takot ng isang ina na ang mga anak ay nasa bingit ng panganib. Ang galit niya kay Kenzo, ang sakit, ang pagtataksil, lahat ng iyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-uumapaw na pangangailangan na protektahan ang kanyang mga anak. Sino ang gumagawa nito? At bakit? Ngunit alam niya ang sagot. Kung sino man ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama, kung sino man ang pinoprotektahan ni Kenzo sa kanyang pananahimik, ay siya ring nasa likod nito. At ngayon, ginagamit nila ang kanyang mga anak para patahimikin si Kenzo. Nagmamadali siyang pumasok sa silid ng mga bata. Naroon sila, payapang natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ng bawat isa, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kahit gaano kabigat sa kanyang puso. Dinampot niya ang sirang cellphone. Gumagana pa ang screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang pangalan ni Kenzo sa kanyang blocked list. Bawat pagpindot ay isang paglunok sa kanyang pride, isang pag-amin na hindi niya ito kaya ng mag-isa. Pinindot niya ang i-unblock. Tinitigan niya ang pangalan nito, Kenzo Mahal. Ang pangalan na hindi niya pinalitan sa loob ng 3 araw na puno ng galit. Pinindot niya ang call button. Ang bawat pagring ay parang isang paghila sa isang lubid na nakapulupot sa kanyang leg. Paano niya ito sasabihin? Ano ang mararamdaman niya kapag narinig niya ang boses nito? Ang galit ba ay babalik o ang takot ba ang mananaig? Pagkatapos ng ikatlong pagring, isang boses na pagod at magaspang ang sumagot, tila nagulat na makita ang kanyang pangalan sa screen. Charis. Sa pagkarinig pa lang sa boses ni Kenzo, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Charis sa paligid ng kanyang puso sa loob ng nakalipas na 3 araw. Ang kanyang katapangan, ang kanyang galit, lahat ay natunaw at napalitan ng purong, hindi na maitatagong takot. Huminga siya ng malalim, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi mga salita, kundi isang hikbi. Isang mahaba at masakit na hikbi na dala ang lahat ng takot at pag-aalala na kinimkim niya. Charis! Anong nangyari? Nasaan kayo? Ayos lang ba ang mga bata? Sunod-sunod na tanong ni Kenzo. Ang boses nito ay biglang napuno ng alerto at pag-aalala. Ang pagiging pulis nito, ang pagiging ama ay biglang lumabas. Sinubukan ni Charis na magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw lumabas. Charis, magsalita ka, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Kenzo sa kabilang linya. Kenzo sa wakas ay naibulong niya, ang boses ay basag at nanginginig. May nagmamasid sa amin. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Kenzo. Anong ibig mong sabihin? Sino? Hindi ko alam, sabi ni Charis, ang mga luha ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos. May van na itim sa labas ng eskwelahan. At nakatanggap ako ng text. May litrato sila ng mga bata, Kenzo. May litrato sila ni Chloe at Andre. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Charis ang isang malutong na tunog na para bang may ibinato o sinuntok si Kenzo sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses nito, ngunit ibang-iba na. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Huwag kayong aalis dyan. Huwag kayong lalabas. I lock niyo ang lahat ng pinto at bintana. Papunta na ako. Kenzo, natatakot ako, pag-amin ni Charis sa unang pagkakataon. Ito ang mga salitang hindi niya gustong sabihin, lalo na sa kanya, ngunit ngayon, wala na siyang ibang masandalan. Alam ko, sagot ni Kenzo, ang boses ay bahagyang lumambot, ngunit ang determinasyon ay naroon pa rin. Pero nandito na ako. Hindi ko sila hahayaang saktan kayo. Pangako. Pagkatapos, bago pa man niya ibaba ang tawag, narinig niya ang huling sinabi ni Charis,
mga salitang hindi niya inakalang sasabihin niya, mga salitang umamin sa kanyang pinakamalaking kahinaan at, sa parehong pagkakataon, sa kanyang pinakamalalim na pangangailangan. Kenzo, ang mga bata. Kailangan ka nila. Huminto siya sandali, lumunok, at idinugtong ang mga salitang nagpabago sa lahat. Kailangan kita. Hindi na hinintay ni Charis ang sagot. Ibinaba niya ang tawag at napasandal sa pader, ang katawan ay nanginginig. Sa gitna ng kanyang takot, isang katotohanan ang naging malinaw. Maaaring sinira ni Kenzo ang tiwala niya. Maaaring niloko siya nito. Ngunit sa mundong biglang naging mapanganib, sa mundong ang kanyang mga anak ang target, si Kenzo pa rin ang taong una niyang tinawagan. Siya pa rin ang taong pinaniniwalaan niyang kayang protektahan sila. At ang katotohanang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa itim na van o sa mga text message na natanggap niya. Wala pang 30 minuto, isang malakas na katok ang narinig ni Charis sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ni Kenzo. Ito ay mabilis, apurado at may diin. Nang buksan niya ang pinto, ang asawa niya ang bumungad sa kanya, basang-basa sa pawis at hingal na hingal, ang mga mata ay ligaw na naghahanap. Nasaan sila? Iyon ang unang tanong nito. Nasa loob, tulog na, sagot ni Charis, umurong para bigyan ito ng daan. Pumasok si Kenzo at mabilis na tiningnan ang mga bintana at nilock ang pinto. Pagkatapos ay dumiretso ito sa silid ng mga bata. Sumunod si Charis. Nakita niya itong lumuhod sa gilid ng kama, pinagmasdan ang payapang mukha ng kanilang mga anak. Isang kamay nito ang marahang humaplos sa buhok ni Chlo, at nakita ni Charis ang panginginig nito, isang panginginig ng pinaghalong galit at takot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito at hinarap siya. Ang mga mata nito ay pula at seryoso. Kailangan nating mag-usap, sabi nito sa mahinang boses para hindi magising ang mga bata. Pumunta sila sa maliit na kusina. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimulang ilahad ni Kenzo ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa pagiging isang batang pulis na puno ng pangarap, na na-assign sa isang operasyon na hindi niya lubos na naiintindihan. Inilarawan niya ang kaguluhan, ang putukan, at ang sandaling nakita niya si General Acosta, na noon ay isang koronel pa lamang, na binaril ang isang lalaking walang kalaban-laban, ang kanyang ama. Natakot ako, Charis, pag-amin ni Kenzo, ang boses ay basag. Tinutukan niya ako ng baril. Sinabihan niya akong manahimik kung gusto ko pang mabuhay. Bata pa ako. Duwag ako. Pagkatapos, ikinuwento niya ang pinakamasakit na bahagi. Kung paano siya sinadyang ilapit ni Acosta sa kanya. Kung paano nito sinabotahe ang kanilang mga reputasyon para mapilitan silang magpakasal. Ang kasal natin ang pamilyang ito sa simula, para sa kanya, isa lang itong paraan para itali ako. Pagpapatuloy ni Kenzo, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Isang hawla. Para siguraduhin na hinding-hindi ako magsasalita. Pero para sa akin, Charis, para sa akin, naging totoo ang lahat. Minahal kita. Minahal ko ang mga anak natin ng higit pa sa buhay ko. At ang pagmamahal na iyon ang lalo kong ikinatakot. Dahil habang mas minamahal ko kayo, mas natatakot akong may mangyari sa inyo kapag nagsalita ako. Nakinig lang si Charis. Bawat salita ni Kenzo ay tumatago sa pader ng galit na itinayo niya. Nakita niya ang sakit, ang pagsisisi, at ang katotohanan sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi nito pinrotektahan ang sarili nito, pinrotektahan sila nito sa paraang alam nito, kahit na mali. Si Acosta ang nasa likod nito, sabi ni Charis, hindi na isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Kenzo. Nagsimula na akong kumilos laban sa kanya. At alam niya. Kaya niya kayo ginugulo. Kaya niya kayo tinatakot. Para sa akin. Para patigilin ako. Ipinakita ni Kenzo ang luma niyang cellphone. May ebidensya ako, Charis. Isang recording. At may kakampi na rin ako sa loob ng kampo. Isang retiradong pulis na biktima rin niya. Biglang nagbago ang hangin sa pagitan nila. Hindi na sila magkaaway. Iisa na ang kanilang kalaban. Anong plano mo? Tanong ni Charis, ang boses ay matatag na ngayon. Kailangan ko siyang painin, sabi ni Kenzo. Kailangan kong makuha ang pag-amin niya. At kailangan ko ang tulong mo. Sa sumunod na 2 araw, nagplano sila. Si Charis at ang mga bata ay nanatili sa loob ng apartment,
habang si Kenzo, kasama ang kanyang misteryosong kakampi, ay inihanda ang lahat. Ang plano ay simple ngunit mapanganib, tatawagan ni Kenzo si Acosta, magkukunwaring susuko at ibibigay ang recording kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Magkikita sila sa isang abandonadong bodega, isang lugar na kontrolado ng mga pulis na pinagkakatiwalaan ng kakampi ni Kenzo. Dumating ang gabi ng pagtutuos. Bago umalis si Kenzo, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na natutulog. Pagkatapos ay hinarap niya si Charis sa may pinto. Ano man ang mangyari mamaya, sabi niya, gusto kong malaman mo na ang pagsisisi ko sa panloloko sa iyo ay habang buhay kong dadalhin. Patawarin mo sana ako. Hinawakan ni Charis ang kanyang kamay. Umuwi ka ng buhay, Kenzo. Mag-usap tayo pagkatapos nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kenzo bago ito tuluyang umalis. Sa loob ng bodega, ang tensyon ay halos masasalat. Dumating si Acosta, nag-iisa at kampante. Nasaan ang recording, Reyes? Tanong nito. Tapusin muna natin ito, sabi ni Kenzo, ang boses ay matatag. Bakit mo pinatay ang tatay ni Charis? Tumawa si Acosta. Masyado siyang matanong. Masyadong malapit sa katotohanan. Isang sagabal. Katulad mo ngayon. At ginamit mo ang pamilya ko para patahimikin ako, sabi ni Kenzo. Ang pamilya mo ang kahinaan mo, sagot ni Acosta. At gagamitin ko ang lahat ng kahinaan ng kalaban ko. Hindi mo na sila magagalaw, sabi ni Kenzo, at sa senyas niya, bumukas ang mga ilaw ng bodega. Mula sa likod ng mga container, lumabas ang mga pulis, nakatutok ang mga baril. Natigilan si Acosta. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa isang speaker. Ang pamilya mo ang kahinaan mo. Ang boses ni Acosta. Ang buong pag-uusap nila ay nakarecord at live na pinapakinggan ng hepe ng pulisya. Nawala sa sarili si Acosta. Sa galit, bumunot ito ng baril at itinutok kay Kenzo. Papatayin kita. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Ngunit hindi si Kenzo ang tinamaan. Si Acosta ay napaluhod, hawak ang kanyang balikat na duguan, binaril ng isa sa mga pulis. Mabilis siyang pinalibutan at pinusasan. Tapos na ang lahat. Pagbalik ni Kenzo sa apartment, nadatnan niyang gising si Charis, nag-aantay. Walang nagsalita. Lumapit lang siya at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa yakap na iyon, lahat ng sakit, galit at takot ay unti-unting natunaw. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay General Acosta ay nasa lahat ng diaryo. Napatunayan ang katotohanan. Nakuha ng ama ni Charis ang hustisya. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, umupo sila ni Kenzo sa sala, sa katahimikan. Mapapatawad mo pa ba ako, Charis? Tanong ni Kenzo, ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Sa lahat ng kasinungalingan ko. Tumingin si Charis sa kanya, ang mga mata ay malinaw na ngayon, walang bahid ng galit. Hindi madali, Kenzo. May sugat na mananatili. Pero sa tuwing titingnan ko ang mga anak natin, nakikita ko ang pagmamahal na totoo, isang bagay na hindi kayang burahin ng kahit anong kasinungalingan. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na huwag hayaang sirain ng nakaraan ang ating kinabukasan. At pinipili kita, Kenzo. Pinipili ko ang pamilya natin. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa mga mata ni Kenzo. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik sila sa kanilang bahay. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila mas maliwanag. Habang pinapanood nila ang kanilang tatlong anak na masayang naghahabulan sa hardin, magkahawak kamay silang nakatayo sa may pinto. Wala ng mga sikreto. Wala ng mga pader. Ang kanilang pagmamahalan na sinubok ng pagtataksil at pinatibay ng katotohanan ay mas buo at mas matatag na ngayon. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakahanap sila ng tunay na kapayapaan, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Kenzo at Charis. Isang paglalakbay na sinubok ng mga lihim, ngunit pinagtibay ng pagpapatawad at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat luha, sa bawat sandali ng kaba at pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon ng bawat karakter.
Naramdaman ko ang sakit ng pagtataksil at ang hirap ng pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang karagatan. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubok sa tatag ng ating mga puso. Ngunit sa huli, ang kwento ni Kenzo at Charis ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kawalan ng mga pagkakamali, kundi sa kakayahang maghilom at muling magtiwala. Ito ay tungkol sa pagtanggap na walang perpektong tao, ngunit mayroong pag-ibig na kayang maging perpekto sa kabila ng mga sugat ng nakaraan. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Kung may isang bagay kayong natutunan o naramdaman mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.